Ito guys, kasyang-kasya kami sa traffic, oh. Actually, pinagbigyan lang niya kami dahil ang lapad ng motor ko. Diba? Yan. Kasi yan, slick na slick. Sobrang traffic po dito sa airport. Yan. Pero kayang-kaya po pumasok niyan. Ayos. Okay, andito kami ngayon sa may ban lugar to, pare? Inaway siya. Okay, sa may Petron po, dito sa may papunta na po ng ano to, sa may Las Piñas na po ata ito. Okay, yan. Ang slick. 150 pala, slick 150. Okay, guys. O nga pala, nakalimutan kong magsabi sa inyo, no? Ang i-review nga pala namin to, kaya kami nandito ngayon sa labas. Sama po si Peran, ako po si Kadyo, nanonood kayo ng Motorcycle News. Okay, ang hirap po magsalita. Ibawin muna natin ang ating Royal Enfield na face mask. Okay, Hello. i-review namin guys ang Ficon FKM 150, yung slick nila, slick 150. Okay, kasama ko ngayon ang aking NMAX, syempre. At ayan po ang slick 150. Okay, kakain lang po muna kami ng breakfast dito sa may Petron. Ito, yan. Slick 150. Diba? Parang ano lang eh, tsurang pinanghalong NMAX at saka PCX. Ayun, kakain lang po muna kami, okay? Don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon. Okay? Motorcycle News. Alright, tara, kapasok po tayo sa loob. Alam mo naman si Maya, taklesa yan. O ayun, alam niyo naman, all day po ang pinakamagandang mga tambayan natin mga riders. All day, 7-Eleven, mini stop, yan. Kasi aside sa mga yung pagkain, pwede pa tumambay, di ba? Yan, siopaw syempre. At ang napakalamig na chocolate, ice choco. Alright? At syempre di mawawala ating mga mineral water. Dali lang umiskip sa mga diba? ganyan. Pero, Right. like I said, di ba? Okay, kain lang muna po si Kadyo at si Peran. Tapos, papakita na namin sa inyo kung ano nga ba, okay nga ba ang Ficon FKM Slick 150. Si Ann. Alright, tapos na kami kumain, pero so far kasi si Peran ang gumamit ng Slick 150. Talong natin kung kamusta naman yung initial findings niya. Kasi mamaya natin papakita yung ano, yung features, lahat, yung specification ito pagdating natin ng Daang Hari. Okay? Kasi ngayon hindi natin susoli ito eh. Okay, Brad, kamusta? Initial ano mo sa pagdating sa power niya sa kalye? Good naman siya. Good naman, very responsive. Responsive in a way. Okay ba? May acceleration ba? May dulo? Oo. Kaya. Kaya? Lakas yung torque. Suspension, handling. Yes. Yes! Yes! Yes. Kasi nung minaneo ko to, ganun din. Actually, galing ako sa EBS and torque nun. So, malakas ang torque nun, malakas ang acceleration. Kaya lang yon, medyo walang dulo yon. Ito, mas lamang si N-Torque dito kasi 125 yun pero 3 valve, no? Mas lamang si N-Torque dito pagdating nga dun sa acceleration. Pero slight lang. Pero pagdating sa dulo, hanip ito, kaya may pagsabayan sa mga NMAX nito. Tsaka baka nga mas mabilis pa sa NMAX to kasi matagal na ako nagmamaneho na NMAX ito, di ba? Yan. Si Maxico. Pero pagdating to sa dulo, ang lakas ito, nagwa 120 kagad ako dito. Si NMAX, gapang na ako papuntang 115. Ewan ko dahil sa bigat ko siguro, no? Pero ito, panalo to. Halos magkasing laki sila. Teka, diba? NMAX Slick. Konting-konti lang ang nilamang nito pagdating sa haba, no? Pero pagdating sa overall tawag dito, overall look, halos pareho lang. Although may pagka-design ng PCX to dahil dun sa naked handlebars, no?
Naked handlebars. Ayun. Ayun. NMAX na PCX. Parang NMAX na PCX. Ang lupit mo talaga, Ficon. Nakaka-Ficon. Okay. Ngayon, ride na namin para mamaya mapakita namin yung buong walk around, pakita namin sa inyo yung motor, okay? Medyo mainit kasi rito, hindi maganda pagdating sa araw ang ating video and photos. Alright! Okay! Superman. Okay guys, nandito na kami sa Joe's Drive. Joe Drive Coffee. Dito po sa Daang Harian. Teka lang. Woo! Tanggalin po natin ang ating malupit na... Oy, magubad ka na naman. Hindi ka pa nakikita ng taong bayan. Baka mamaya marami ka pinagkakautangan. Okay guys, nandito kami sa Joe Drive. Okay, dito po sa Daang Harian. Along Daang Hari Road lang po to. Napaka-cozy po ng coffee shop dito. May drive-thru, tignan nyo. Okay. Hoy, bicycle friendly, motorcycle friendly, car friendly. Napakalaki po ng kanilang parking area. At nakarating po kami rito gamit ang Slick 150. How slick it is. Mamaya, papaitan na namin sa inyo. Mag-walk around tayo sa Slick. Kung may click ang Honda, may Slick sila. Ang Ficon, nakaka-Ficon, di ba? Teka, okay, I'm just going to buy something, coffee, okay? Wait lang. Okay, yun tayo mabibili dito. Joe's Coffee and Juice. Coffee and Juice. Okay, yan. Ganyan. Joe. Okay guys, I got my order. Eto. Yan, siguro hintayin na lang natin dito. Okay, the price is para ka nag-Starbucks. Okay? Talagang saucy coffee dito. Pero again, maganda yung lugar. If you want to go out on a romantic date with someone you love, pwede nyo dalhin dito. Very cozy. Mas maganda siguro dito yung mga tipong padilim na yan, gabi, maganda rito. Look oh. Though mas open na open siya, hindi siya ganun kainit no, kasi yung ibang lugar pagka ganito talaga mainit humid but dito mahangin no, dito pa sa banda ng Daang Hari mahangin. So okay, tingnan natin, we'll just get our coffee and then afterwards we'll get on with the walk around ng motorcycle ng Slick 150 and we'll tell you guys what we think about this bike from Ficon FKM Motors. Alright? Okay mga tol, ito coffee muna kami. Sige, nakarating kami rito from nandun kami sa Petron ba yung kanina? Caltex? Petron, no? Saan ba yun? Sa may C5 extension, di ba? From there, minaneho namin, syempre, nagmotor kami papunta rito. Mixed traffic, tsaka mga maluluwag na kalye, no? Ano ba? Okay ba? Kasi inunahan mo kanina, bigla mo akong dinaanan eh. Kamusta naman nung bigla mong binirit? Teka, ang pait nito. Kopi eh.
Ayos, panalo. Oh, Lakas sige. ng power. Hindi pa sagad. Isang, kumbaga, isang piga pa lang, 80 na eh. Sa tingin mo, nasan yung power niya sa pagpiga mo? Nasa gitna o unang ano pa lang? Hindi ko pa nasasagad siya, no? Pero may arangkada tsaka gitna siya eh. So talagang may far, torque, no? May torque talaga siya. Pero compared to, ang torque niya parang tingin ko parang torque din ng ano, ng... And to think, stock pa yan. Oo nga, yun nga Stock pa maganda yan. eh. Actually, para siyang torque din ng NMAX, pero pag piniga mo na, Mas ayun na, oo, mas mahataw. mas mahataw. Talagang, Hataw ano eh, siya. talagang sumasabay sa NMAX at Actually, iniiwan pa nga, eh, no? Yung mga makakasabay nito, mafe-fecon. Oo, nakaka-feko, no? Mafe-fecon Totoo sila yan. sa tulin. True. Actually, totoo. Nung kailan lang, di ba, nung ni-review natin yung And torque. N-Torque, yun, natuwa talaga ako dun sa N-Torque. Dahil yung Yun naman, N-Torque, ang lakas talaga ng lakas ng torque nun, ang arangkada. sarap laruin. Pero talaga mabibiting ka pagdating dun sa dulo na wala talaga eh. Yung gumagapang eh. Pero syempre, importante talaga sa kalye yung torque kasi yan yung lalo sa city sa driving. city driving. Pero ito, yan, yung slick na yan, ang layo. Pero mamaya papakita namin walk around, mainit lang, pahinga lang kami. Slick talaga. Etong slick 150 nito, guys, ako na nagpapatunay sa inyo, malakas ang makina niya. Kaya niya makipagsabayan sa mga 150. Hindi mo paramdam yung nginig ng makina. Oo. Talagang pag piniga mo, meron, no? Meron. Ayun lang, ang comment lang natin sa handling is yung handlebar niya, medyo Malapit. nakaano kasi siya, yung stock configuration parang nakalapit sa iyo yung handlebar, pero may adjustment naman, so medyo mag-a-adjust ka sa pag-upo. Siguro adjust lang natin yung ano no, sa may handlebar mismo, Pwede. para medyo lumayo ng ganyan. After comfort naman kung anong gusto nyo. Maaaring yung iba gusto yung ganyang style. Tapos yung upuan napakalambot, no? Oo, Saka maganda yung malambot. material. At surprising din yung kanyang suspension, ang taba ng suspension nito, Oo, dual taba ng- suspension. Dual pa. Talagang yung mga, di ba, pa mga speed bumps, yung mga bako, marami tayo dito sa kalye natin, yung mga Kayang-kaya. bako-bako eh. Kaya niya. Ang sarap sa puwetan, no? Kahit may angkas yan, guys. Tapos, overall handling, talagang okay siya. Okay siya. Yun lang, medyo you'll get, have to get used to dun sa, ano, yung stock configuration nung lapit ng handlebar sa'yo. Mamaya papakita namin sa inyo, no? Or kung pwede nyo adjust, pwede nyo Oo. adjust. Everything else, the controls and adjustable din yung mga brake levers. Oo. Okay, panalo to. Mamaya walk around tayo. Inom lang kami ng kape na mapait. Mapait naman talaga ang kape. So, Grabe, sobrang init po dito Joe sa Drive. Langhari. Pero Joe dito Drive. sa Joe Drive, mahangin. Yun lang, pag lumabas ka na sa lilim, yari ka, dude. Ang init. Okay, Wow! we'll be back. ang pait! Ba't nga ba mapait? Okay, eto na guys. Papakita na namin sa inyo ang walk around sa ating Slick 150 from Ficon FKM. Alright? Singaporean product po yan, okay? Singaporean brand. Pakita natin. Okay, ito po ang kanyang pinaka-design. Tingnan nyo naman. Ikot muna po tayo, ha? Ikot lang tayo. Habang wala pong araw. Yun po ang ating walk around, no? Okay, ano bang una nating papaita rito, pre? So, upuan mo muna. Upuan po muna tayo. Ito ang kanyang seat. Malambot. Sobrang lambot po ito. Meron po itong logo, may badging ng FKM. Kung makikita nyo guys, maganda yung material na gamit. May stitching din, obviously may tayong stitching pero hindi colored, black ang stitching nya. Yan, ito po. Malambot po to. Pwede po to. Pero okay naman sa long ride, no? Okay siya sa long ride. Alright. Lambot ang upuan. Yan. Total, nasa upuan na rin po tayo. Buksan natin ang seat. Pagbukas pala ng seat, sige, pakita mo, pre. Tapos, i-DDN. Yun. Kita nyo po yan. Naka-proof na po yan, guys. Okay, eto po siya. So, again, nandito po sa ilalim ng seat ang kanyang fuel tank. Okay?
Yan. Ilang liters to? 9 points. Nung pinakargahan po to, nung kinuha ko po to sa Ficon, nasa 9.1 liters yung kinarga. So malaki po to. Puto. Eto, kasya po ata dito ang half face, helmet, yeah, paperwork and everything. Eto, ewan ko kung ano yan. Alright, okay naman. Sarano natin. May abang na siya guys ito. Para sa inyong top box. Okay naman ang quality ng metal. Metal to, no? Pag ginamit dito, naka silver paint po siya. Okay. And then Shocks. ito po muna tayo sa kanya pong emblem. Emblem po to, emboss Hindi po siya emblem. sticker. Hindi po siya sticker. Slick 150. Kung ang Honda may click, ang FKM may slick. Okay, yun po ang kanyang emblem. Yun lang po ang emblem na makikita natin dito. Okay. Ito meron pa 150 emblem. Yan. Yan. Okay, yun. And then what else pare? Kita nyo naman itong shocks. Pakita muna natin yung pinaka-design, no? Matte po siya. This is hard plastic, no? Mukhang matibay ba, pre? Mukhang matibay-tibay naman. Mukhang matibay naman ang Huwag mo lang kanyang- isisemplang. Okay. Tapos may design siya rito ng naka-carbon design. Design lang po 'yan, guys. Okay, ito hard plastic all over po na matte color na merong carbon fiber design. Yan. Tapos again dito, okay, may hook po tayo dito for our pamalengke. Kaya pakita muna natin tong ang tawag dito step board. Flat ang step board, so pwedeng maglagay ng bag dyan or mga pinamili. And upo ka pare para makita nila yung purpose nito. Ang purpose nito ay pag Diba? masyadong Oh. mahaba ng biyahe mo, makaka-relax ka. Parang NMAX. Parang NMAX Relax, guys. relax. Diba? Panalong panalo. Yan oh. Maganda. Yung placing ng paa mo, sige, yung normal. Napaka-spacious, no? Spacious. Tignan nyo naman, tignan nyo. Yan siya. Ang height po ni Ferran is 5'4". 6'4". Yan, 6'4" kung gusto nyo pong magpanggap. Pero 5'4" po siya. Tignan nyo po ang kanya pong placing. Ano po yung, ang sinasabi namin kanina, ito medyo awkward yung placing. Tingnan nyo. Masyadong malapit sa kanyang body itong handlebar. Parang So, PCX. parang ang hirap minsan i-control dahil mapapa na siya, no? Siguro ang solusyon dito medyo Angat na po. aabante natin ganito Abante na dito. po. Dito. Yan. Aangat po natin doon. Bati Para na medyo ako. lumayo After sa iyong comfort, baka mamaya komportable ka sa na bagay. ganito. Sa true. Tapos, ito, ano bang ito, parang PCX. PCX. Diba? Pero ito, this is made of plastic ata ito, no? oo. Plastic din. Ito, metal to, syempre, Bakal. dapat. Yan. Tapos may mga cabling, okay? Tapos may hazard po tayo, ladies and gentlemen, sa kanya po mga brake fluid containers. At meron po tayo itong engine stop button. May hazard. Syempre doon, yung horn, yung kanyang Signal toggle, light. yung signal light toggle. At meron din po tayo syempre yung high beam and passing light. At ito po ang maganda rito, yung kanyang handbrake. No, pag na-park tayo lalo na sa mga incline, pagka po ano nyo to, Hard mo sa incline. oh, in-engage yan, yan. Sige, pakita ba? Yan. Nakapreno na po yan. Ang Yes. kagandahan pa niyan, ang ating pong brake levers, pareho ay adjustable. May 4 adjustment levels. Alright. Yan po yan. Ano pa ba sa design aspect? Okay, dito naman po tayo Analog sa digital? analog digital speedometer. Analog po yung kanya pong pinaka speedometer at digital po yung odometer, yung time. Opo, may time po yan at syempre yung pong fuel indicator. And meron po tayong pindutan dito ng kanyang mga modes and set para po sa inyo po maayos nyo po mga trip meters nyo. Ang ayaw lang po namin dito is medyo, kung mapapansin nyo, babang-baba po yung kanyang, halos flat po yung pagkakadesign nitong protective glass na to. Pero plastic lang po to. Pag umulan, napupuno po ng tubig yan. Yun lang. Pero it's okay naman, magagawa naman solusyon yan. Ang solusyon po niyan is tapik-tapikin nyo yung tubig. Tapik-tapikin nyo yung tubig. Yan. Okay, balik po muna tayo sa aesthetics. Baba muna tayo dyan, my friend. Pakita lang po natin ang kanyang taillight. Sige, taillight po muna tayo. Ganda kanyang taillight. Tingnan naman taillight niya. So, Bulb pa rin kaya to, brother?
Kasi nakita ko bulb yung kanyang bulb. signal light. Bulb yung signal light. Pero parang LED na siya. Yung susi mo nandyan sa'yo. I think we'll ask later, no, pag soli natin ito, kung LED ba to o bulb, no? Pero from what I'm seeing, para siyang LED na. Okay, syempre meron po tayo dito yung safety reflectors dito sa sides. And punta tayo sa harap. Ito yung maganda sa harap eh. Ka-EBS. Ito po ang kanyang LED na to, brother, no? LED lamps na to. Ito, I don't know if sa halogen, baka LED na. LED signal lights. Also, parang all LED na to. But we'll be sure na lang later, no? We'll ask them mismo. Okay, para turn on nga, para makita nila yung lupit ng ilaw nito. Sa totoo lang, yung ginamit namin to sa nighttime ride, guys, panalong panalo, napakaliwanag, para maxi scooter yung datingan ng ilaw nito. Yan, oh. Oh, panalo, di ba? Yan. Yan po ang kanyang front. Siyempre, headlight nga eh. May headlight pa sa puwitan, wala, di ba? Tapos, ito yung kanyang visor o windscreen. Yung windscreen niya parang talagang nakakonect siya, no? Parang mated siya sa body. Ang ganda ng pagkakagawa, eh, oh. Di ba? Yun lang, pagdating dito medyo parang punggok ang visor, pero okay naman. Mas maganda sana medyo tumaas siya, no? O napapansin nyo, tumutunog kasi nga ano to, may alarm system, no? Pagka nagagalaw, di ba? So actually pag naka-on siya, naiwan mo siya naka-on. Ayun. So ibig sabihin nun, inaano ka, ina-alarm ka na, naiwan mo naka-on yung ano mo. Correct. Ang galing. Ang galing. Tapos ito pa, no? Makita nyo, di pa pala na nakita, may FKM logo dito sa kanya pong handlebar. And meron po tayo ditong pocket. Yun, malalim, kasya po ang cellphone. Okay. Meron siyang cigarette ano. Meron ba? Oo, ayan oh. Aba, meron din. Oo. Meron siyang cigarette. May lock siya. What the F is that lock for? Tingnan mo, may lock eh. Para saan yun? May lock po siya doon, eh, no? But, okay, don't worry, we will be asking them later, no? Ang tatangan namin, di kami handa. Pwede mo naman. Anyway, meron po siyang cigarette lighter doon o pwede ka maglagay doon ng charger. Right? Aside kasi doon, meron din po tayo ditong USB port, no? Nakikita nyo ba? Nakita nyo ba? Yan. Can you see that? Alright. Very nice, no? Sa mga delivery riders, dyan lang kayo mag-charge, maglagay kayo dito ng phone holder. Yun, wala! Okay na, wala ka na problema. Lagi ka ng online. Tapos, ano pa ba? Okay, pakita natin dito syempre yung kanyang maganda at sturdy na passenger foot peg. Yan. Diba? Pa isa. Yan. Good. Punta muna tayo ulit sa harap, bossing. ABS na po ang braking system natin sa harap. Okay. Yan o, makita nyo. Pedal design ang kanyang disc brake. Ang size ng gulong niya is 100 by 80 by 14 inches. Okay, that's sa front. Tingnan natin sa rear, guys. 120 by 70 by 14 inches. Okay, so may pagka makapal din po to. At ito po ang kanyang makina, ang 150cc makina ng Slick. Diba? Okay naman. May plastic cover yung Plastic cover yan, oh. Parang ano yun to, parang mga Yamaha. Okay? At tignan mo how beefy, ang taba, ang lalaki ng kanyang mga suspension. Dalawa po ang kanyang suspension. Look at that. At adjustable pa, guys. Saan ka na? Diba? Adjustable pa. And what I like then dito is sobrang daming magpoprotekta sa inyo sa putek. Oh. Mudguard here, tire hugger, and mudguard here. Diba? Plus, tignan nyo naman yung sporty design ng kanyang pipe. Muffler, panalo. Okay. So, doon tayo sa susian, my friend, no? Tignan natin. Ito ang kanyang keyless feature.
Tamo, yan ang inyong susi, huwag niyong wawala yan, ladies and gentlemen. Tapos ito, pakihawak na malapdupit, hihilahin natin. Sige, hawa mo ito to. Kasi to, pag nawalan ka na ng battery, may susi. Dito yan. Dito ata yan. Tatanggalin mo yan. Tatanggalin mo yan, pero huwag natin tanggalin mo Oo, yan. yes. Para maisusi nyo. Yun, okay? They thought of everything. Ang galing talaga ng Ficon, no? Dito, FKM Philippines, no? Okay, yan ang motorsiklo. Okay? And yung kanyang side mirrors, very Yamaha look. Ganyan din po ang side mirror, natsura ng aking side mirror sa Yamaha NMAX. Everything about this motorcycle, even the quality, talagang you'll know na tatagal to. Okay siya, di ba? Tama naman eh. Performance wise, panalo din sa handling niya. I may say, sa pagdating sa handling is at par with the Japanese bikes. Medyo better pa nga eh kung tutuusin eh, no? Pagdating sa mga 150cc, no? Pagdating sa suspension, sa rebound ng suspension, sa ganda, sa lakas ng ng makina, ayos, panalo. Guys, talaga may acceleration, may torque, may dulo. Ang kanyang fuel consumption, we guess we got around 40 kilometers, no, per liter. More, but we'll ask them na rin, no? But yun ang nakita namin dito, matipid siya. Kasi nabiyahe na namin to ng malayo. And that's what's important, no? Yung meron tayong murang gasoline consumption, lalo na sa mahal ng gasolina ngayon. Tapos maganda at malakas pa yung power ng motor mo. Saan ka pa, di ba? Okay, we all know that this is a Singaporean brand, bago lang po to sa Pilipinas, but it's making waves, no? Lalo na yung kanilang adventure, yung I forgot yung parang ADV nila na 150 rin, yun, panalo yun. As in, pagdating sa power and everything. So, all in all, what we can say is okay, di ba? Okay po tong Slick 150, okay? Matutuwa kayo dito. Siguro may mga tulad ng sinabi namin kanina, mga konting adjustments na lang sa riding preference nyo dito. Dito lang naman talaga ako may comment eh. Medyo naka-abante. Sana medyo naka-lean forward para mas swak sa mga body positions natin pag tayo nagmamaneho. But anything else, okay naman siya. Yan siya, okay? Yan po ang ating Slick 150. May add-on ka pa ba? May nakalimutan ba tayong sabihin, brother? So far, wala pa naman. Wala na, no? Overall, everything is okay siya. So yung mga technical specifications, mamaya na lang pagsoli natin mismo sa Ficon nito, para mas maganda mag-explain sa atin ng technical specs is yung mga tao na mismo sa Ficon, no? Correct. Sa amin lang is yung ride feel and everything, di ba? Yun ay ano namin. Anyways, yung battery pala nito nandito sa ilalim ng footboard. Okay, so I don't know pag na lusok kayo sa baha kung tatakbo pa, but again, wag nyo nang gawin yun, okay? Okay, anyways, yun lang po, babalik na kami sa San Pedro, sa may Muntinlupa boundary, at nandun po ang Ficon Muntinlupa, at isusuoli na po namin to, at nag-enjoy talaga kaming maneho ito, guys, dito sa Motorsiklo News. Matipid na, malakas pa, very good pa, good looking, everything, at maganda yung quality, isang ka pa, mura pa. Ang price niya is ito. Okay, hindi kabisado eh, no? Just to be sure, no? Kasi while filming this, hindi pa namin sure yung talaga exact price, kasi we just got this agad-agad to review it without asking any questions. Mas maganda ask questions after reviewing, di ba? Para walang psychological thing na magsasabi sa'yo otherwise kung ano yung feel ng pagmamaneho ng Slick 150. Alright, magpi-picture taking naman kami kasi kailangan naman kunan din natin ng litrato ang Slick 150.
Yan, rock and roll. Tignan natin ang top speed dito, right, ladies and gentlemen. At maglolobat ng aking pong action cam. Okay? Yan, nakatutok na ha. Okay, let's do this. Okay. Stop. Go! Yeah! Okay. Ang bilis sumixty. Pagsenta na tayo. Medyo paliko. Okay, nakasloob lang yan, guys. Sesenta na tayo. Alright, 100. Hey! Oh! Okay, can do this. 110. Woo! Okay na. Tulad to nito, guys. As in, kaya to. Mag-110 na tayo, guys. Yeah, gumit 120. Woo! Nice. At medyo hirap pa ako nun ha, dahil may hawak ko yung action cam. At dahil hindi ko nadala yung aking helmet action cam holder. Anyways, ang tuloy-tuloy na sasakyan ng motor na to. Ang ganda ng kanya acceleration, sandali lang po ang 60 at wala pong gapang to, paakit ng 100. Nice. Okay, nag-top speed po tayo 120 kilometers per hour. Okay. Tapos guys, ang sarap ng handling. Very nice, maganda suspension, magandang ergonomics ito. Sa paa, sa katawan, sa kamay, sa braso, panalo. Comfortable ang kanyang suspension. Ang braking, panalo din. Dahil ABS na ang front nito. Okay. At ang gambot na upuan, ang handling, hindi nalalayo sa mga Japanese bikes actually. Ayos sa pantay, yung mas maganda pa nga sa ibang Japanese 150 motorcycle ito. Okay na ulit po itong Slick 150 ng FKM Ficon, no? Panalo. Ayos po talaga. Hindi kayo magsisisi pag binili nyo ito. Quality is there. I can feel it. And yung kanyang makina, superb. Siguro pagdating nila sa mga parts, pag kailangan nyo, yun na lang ang question, but they said they can provide the parts for this motorcycle. Maintenance-wise, andyan naman sila present sa kanila po mga dealers at sa kanyang mga stores, no? Mga 3S shop nila. Ano? I'm liking this FKM motorcycle, the Slick 150. Okay? Nice! Rock and roll! Okay guys, nakita nyo naman ang tulin-tulin nitong Slick 150 ng FKM Ficon. Yan. Tulin na, komportable pa, economical pa, maganda pa ang quality, maganda suspension, maganda braking, panalo talaga. Sana naririnig nyo sa helmet ko, wala kasi akong mic, pero okay siya. Punta na kami ng Ficon sa may Muntinlupa para ituoli po natin to at malaman ang mga key specifications nito nga FKM Ficon Slick 150. Okay ka na pre? Let's go! Okay guys, nakarating na tayo sa Ficon Muntinlupa para isoli natin si Slick 150, okay? Yan, tignan natin ha, wait lang. Mawala yung ano ko doon, no helmet. Okay guys, andito na tayo. Tignan mo lang ha. Yan! Ano sabi mo mawala yun? Mga Ficon, ito yung bago ng Ficon. Okay, ang kanilang sport bike 300cc. Pag di ko pa nakita sa kalye niyan, green na green. At ang pogi na itsura. Tulad ko, pag nakita nyo, salamin. Okay. Ito yung kanilang mga ADV, yung mga adventure, yung Venture 150 nila. Ito, ang ganda ng tsura, no? Kamukha ng... ano ba kamukha nito? Italjet. Yan.
Mukhang Italjet, di ba? Kung Pico na to. Mukhang Italjet. Diba? Ayun, to. Ayan. At ito ang kanilang Venture. Diba? BADV 150. Malupit po yan, guys. Panalo. Pasok lang tayo. Sosoli na natin ang motor. Asat ang susi. Ceremonial key. Diyan alam muna, my friend. Okay. Okay dito, guys. Ang dami pang unit. Pero sabi nila, may owners na daw yan. Ganun kabilis. Okay guys, andito na ulit tayo sa Ficon. Dito sa Muntinlupa. Magtanong na tayo ngayon sa kay Sir Irving. Ano nga ba ang features at ang specifications ng Ficon Slick 150? O nga pala, shoutout kay Sir Peter Yung at Charlie Ong for this KYT helmet. Okay guys, well, nandito na tayo, no? Kulit ng get-up ko. Pang motor ko kasi to eh. Anyway, ito papakita ko sa inyo yung 300cc nila na ang nakalagay dito GP eh. Yan, di ba? Yan nyo? Kulay avocado siya eh, avocado green. Parang sarap pa tikman. Actually, sa itsura pa lang nito parang ang lakas-lakas na. Parang gumuguhit na sa kalye. Tingnan nyo. Ka-ABS. Okay. Yan. Nakita nyo? Ang ganda, no? Ang ganda ng speedometer. Ka-LCD na, oh. Tingnan mo? Wow. Panalo to. Medyo malikabok, syempre, dahil nasa, ano po tayo, sa along the highway, no? Pero tingnan nyo naman yan. May abang na ata na... Tingnan sa kabila. Opo, may abang na siya na knuckle guard, no? Kumbaga, ito yung guard dito sa ano mo eh, sa levers mo eh, para kung sakaling tumumba ka, mag-slide ka, hindi masisira o mababali yung levers mo. Pero yung lever nila, maganda na rin eh, adjustable. Diba? Okay. Medyo plastic pa din. At para siyang naka rear set, no? Yung parang mga pinapasadya mong ikabit sa mga Suzuki Raider kung naalala nyo pa, tsaka yung sniper. Yun. Diba? Sabi nila malakas daw to. Pagte-test natin to, malapit na. Yun eh, kung may available unit pa. Kasi sa totoo lang, upos na po ang unit nila nito. Okay. Balikan na natin ang Slick 150. Ito ata, ito yan. GP pala ang pangalan niyan, 3GP. Ayan, mga pala, no? Meron dito yung kamukha ng Italjet. Ito talaga ubos na daw agad to dahil mapaga nga. Tsura pa lang, tsaka maganda daw performance nito. Hindi ko pa kasi nakasubukan eh. Pero will know. Based naman sa mga nakagamit na, maganda naman. Tingnan natin, ha? Yan, diba? 125cc with X. Likod na likod pa lang, tsaka harap na harap, kamukha talaga ng Italjet. Beefy tires. Okay, nabahan tires niya at wala po makina. Anyways, ito po siya. Yan, di ba? Kaya pa siya, yan. Mukhang kamukha po ng Italjet talaga. Wow. Yan guys, si Sir Henry ng Ficon FKM Philippines. Sir Irving. Yan. Mga big boss dito yan. Hindi lang halata dahil mga ano yan, mga tao dito, low profile. Diba? Ito, matagal na natin kaibigan yan.
Puntahan nyo rito, Muntinlupa ha. Marami kayo makikita rito, mas lalo na to. Kanina ko pa dinuturo sa inyo. Bigatin ha. Bigatin. O yun guys, ngayon pag-uusapan kasi natin yung slick. Hindi ko kasi ma-explain sa inyo mabuti guys yung specifications niyan. Mas maganda sa kanilang galing. Pero yung ride, pinakita ko naman sa inyo kanina, di ba? Kung gaano ka, anong feel namin, kung okay, kung the best. Ito naman, tingnan natin from the perspective ng mismong company. Alright? Yan, wait lang natin guys. Ito na mga sikluista, kung sabihin na sa atin ni Sir Irving kung ano ba lahat-lahat tungkol sa Slick 150. Okay, Sir, bossing, Ay. paki-explain mo nga kung ano nga ba ang Slick 150 ng FKM. Actually, ang Slick 150 is ang entry namin para sa maxi scooter category na 150cc. Actually, this one, nakikita nyo, siya lang ang maxi scooter na 4-valve na may floorboard. 4 yan ha, 4 Four valve, Tapos 150cc. meron pa siyang flatboard. Yes, and saka meron din, liquid cooled na siya, FI. Yun. Full And- feature ha. Yes, and then ABS siya, harap at likod. Actually, dual channel ABS. Sorry, harap at likod pala. Kasi nung sinabi ko earlier, harap lang. Kasi doon nakita ko sticker ABS eh. Wala akong nakita rito. Kala ko hindi. So guys, correction, dalawa na ang ABS niyan. Kaya sir, may makikita kang sensor dito. Ayan o. Sa likod. Wow, sorry guys. Mas okay pa pala sa na inaakala natin. Oo. At saka isa pa siya, 9.2 liters ang kanyang gasolina, which is located under the seat. So malayo-layo na yon guys. Malayo-layo na. Mga ilang, sabi kasi namin sa review namin, maabot mga 40 kilometers per kaya liter. naman. Depende Ayun. sa takbo mo. O di ba guys? Actually, yung ginawa namin yun, medyo semi-walwal pa yun. Kung walwal ka, mga 30, Yun. 30 hanggang 35. But with the power, panalo yun. Oo. Actually, ang same engine nito, identical siya dito sa Venture 150. Like sinabi natin kanina, di ba? Na talagang ito magpe-play. Eh kasi malapakalakas po nito eh. Marami po nagpapatunay na malakas tong Venture. Oo. No, na adventure nila. What else, boss? And then, ito sir, semi-analog siya. Actually, digital and analog odometer. Digital yung odometer, at the same time yung fuel gauge niya. And then, meron siyang on engine stop, meron na siyang hazard, and then pass light. Yan. Importante yung pass light. Oo. Saka ito, meron na siyang handbrake. Yan ang isa sa mga plus niyan, guys. Park brake. Parking brake. Hindi nagugulong yung motor nyo sa parking. At kaso, kagandahan din ito is nakakinis na siya. Ito yung pag binuksan mo yan, yung sinususian, ano? No. Ay, hindi ba? Meron kasi siyang version na ultimate version din. Yung Okay. meron siyang ECG. So abang to na parang lagay o parang ano lang siya dahil yan yung pareho sila ng kaha. Oo, generic siya. So, saan isasaksak yung susi nung nasa... Dito sa Yun. likod. Mali pala kami. Buti na lang na kasi kinuha lang namin yung motor at biglang review, di na kami nagtanong. Anyway, ito malalaman na natin. Ito sa likod, meron siya. Ito. Yan. Yan, pag ang sususi mo dyan para... Para mabuksan itong upuan. Okay. Kasi in case kasi na maubusan ka ng battery. Oo nga pala kasi... Walang kickstarter to. Oo. So pagka naubos ang battery, yung pinakita namin susi sa inyo earlier, eto magbubukas ng upuan. Pag nabuksan yan, okay na. Yung kahit pa paano, makuha mo na yung mga things mo dahil hindi mo mabubuksan from there kasi pag naubusan ang baterya. Yun. Actually, ito yung battery niya naman. Yan. Kasama na rin dito yung mga fuses niya. Ito yung OBD niya. Ano naman to no sir? Tawag dito, waterproof. Pag Yes. malakas ang ulan, kasi andyan yung baterya guys eh. Kaso sa bahay, hindi siya ubra. Oh, syempre, kahit sino naman. Tulad sabi namin sa inyo, pag baha, pahinga na lang muna. Unlike this one, pwede to. Oo, kasi adventure talaga to, Yes. di ba? Saka meron siyang breather dito. Yan o, breather. Ano yung breather yan? Oh yes, yan ang pinaka-snorkel niya. Dito ang intake. So, boss, ito talaga yung parang top of the line nyo na Yes, binibenta? meron kami ito may top of the line to, may hybrid version dito eh. Parang ito, may hybrid din. Yes, yun yung Tigwa 170 Boss, hybrid. explain mo nga yung hybrid sa motor. ano? Actually, ang hybrid version ng motor is yung pinaka-stator niya, ang pinaka-electric motor.
ina-assist ng state ng electric motor yung makina natin sa arangkada. Pag na-reach niya yung mga 30 kilometers to 40 kilometers, mamamatay na siya. So And then mas tipid sa gas. Yes, hindi kasi hirap sa arangkada. Okay. Yun. Ano pa boss? May pa ba idadagdag tayo dito? Actually, matuwal itong motor na to. Actually, guarantee ito 120 na kahit tumakbo dito. Actually nga, nung tinakbo namin yan, may hawak pa ako. Dahil hawak ko lang itong, hindi ko dala yung aking action cam holder sa helmet eh. 120 ako, daang Reyna. Ayun. Nakagano lang ako, simpleng-simple pa yun, hindi ko pa nirat-rat yun. Totoo at ang bilis. Actually, hindi siya gumagapang. Pagpalo mo, dire-diretso yan, 80, mabilis. Tapos, konting gapang lang, 100 hanggang dire-diretso ka na sa ano. Malakas to at pinapatunayan ko sa inyo guys, malakas to kung hinahanap niyo talaga speed. At saka yung convenience no, sa Yes. economy. Actually, napakaganda ng handling. Oo. Oo nga, na-adjust din pala to, no? Yes. Ay, yan, nakita niyo yan. Pwede niyo pang adjust yan sa preference niyo, abante. Yan. Abante at mas malapit. Tapos suspension, ang taba po ng suspension nito sa likod. Actually, Panalo. 415 mm ang haba niya. Narinig nyo guys, 450 mm. 15 mm. Kaya kaya ano yung talbog kuwang-kuwa eh. Yun. Ulit dito din, ang suspension 415. So paano pareho lang yung dalawang yan sa suspension? Yes sir, kasi yung placement ng gitna sir na mali ko nagkaiba. Ito sir, mas lowered yung gitna. Kaya dahil adventure to eh. Oo. Ito, mas maganda yung wind resistance nito kumpara dito. Dahil mas mababa. Yes. Pero yung tulin malakas din eh, di ba? Yes sir, kaso mas mabilis nito nakukuha yung speed niya. Dahil nga mas low ka, mas mabilis. Guys, panalo to. Yung kung gusto nyo makakita to, pumunta na lang kayo sa Muntinlupa. Yung mga malalapit dito, meron din kayo sa ibang lugar, Yes, no? meron kami sa Santa Ana, meron kami sa Imus, meron din kami sa Fairview. And then may mga dealer kami katulad ni Karma, ni Dragon Motorbikes, si CLT sa Naga, and then si Please Life Motorcycles doon sa Antipolo, and soon to be Motorcycle City. Nakikita niyo. Marami nun ha, Motorcycle City. Guys, tandaan nyo, hindi porke bagong pandinig sa atin ng brand dito sa ating bansa is pasena. No! Mabibigla kayo dito sa FKM Ficon. Panalo yung brand na to. Singaporean tayo, di ba? Yes, Singaporean registered company, and then we have our own plant. Tapos guys, quality talaga. Marami na ako ni-review, mga Japanese, even yung mga Italian bikes. But I tell you guys, this is a par pagdating sa quality at sa performance. Anything to add on, sir? Ito sir, actually FKM as a market na in Europe. Mas nauna kami sa Europe mag-market eh. O di ba? Which is Germany. Katulad nito, also the 125 version of this one, makikita niya sa Germany. Meron na rin kami sa Malaysia. Meron na kami sa Nepal. So talagang yung 150, since malakas ang 150, 160 dito, yun ang nilagay, inano niya rito. Dahil kasi sa Europe, iba yung restriction ng lisensya. Oo, tama. Bago ka nga makapagmaneho ng mas mataas na CC, di ba? Kailangan may exam ka pa, di ba? Yes. Ayun. Saka, syempre, mas pipiliin ko na kung magwa 125 lang ako. 150 na. Oo, dito sa atin Kaso sa kanila, hanggang 125 yung lisensya mo for the beginners. Unlike dito, strike anywhere. Kahit 1000cc pwede. Ganun pa rin. Yun. Yun guys, narinig nyo na kay Sir Irving tungkol dito sa Slick 150. Actually, marami pa tayo na apila na re-review. Hintayin lang natin guys Kasi sa sobrang dami bumibili motor nila, wala na sila mapahiram na test unit. Dahil sa totoo lang, maganda talaga ang mga produkto ng FKM Ficon. Makikilala kayo as Ficon, right? FKM na, yan. FKM po tayo. Alright guys? Yun. Okay, nagpaalam na ako ngayon. Magpapaalam na, drop mic na tayo. Tandaan nyo, always subscribe, like, and click that bell icon. And visit our website, www.trammedia.com. Marami kami mga pinapakita doon, okay? Regarding sa motoring industry. At for more of this, always stay tuned to our YouTube channel, okay? Okay, ako ulit si Kadyo. And thanks for watching Motorcycle News. Ito Sir Irving. Thank you. Thank you. Back and roll tayo guys. Idol.